So praise God. Muli po tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating pong series na ginagawa, so sa mga nakasunod po sa ating series, okay, nagkaroon po tayo ng theme or ng topic. Okay, 3 books from the New Testament, from Ephesians, Philippians, and Colossians, and the personal letter po, the 4th book ni Paul kay Philemon. Yan po yung ating magiging series, and based sa theme that living in Christ, fullness and freedom. Maganda na makita natin ano ba yung buhay natin sa Panginoon. Papaano tayo ni Lord tinutulungan, tinuturuan na tayo po ay makapamuhay na maranasan natin yung kabuuan na nais ng Lord na ma-experience natin at yung kalayaan natin bilang nananampalataya sa Kanya. So, at ito po yung ating pong natutunan na, natapos na po tayo sa Ephesians, the book of Ephesians. And last week ay na-share sa atin ni Brother Bebot at patungo tayo ngayon sa Philippians or the church in Philippi. And okay, so let me begin again with this question. How would you encourage someone who has been an inspiration and or an instrument of God's work in your own life? Paano po ba natin ini-encourage ang bawat isa? Paano ba natin pinapalakas ang bawat isa na na-appreciate natin kung ano man yung ginawa sa atin? Or yung ginagawa natin sa kanila, na-appreciate ba tayo? Nai-encourage ba tayo? Or nakaka-encourage ba tayo? So bagay po na nagpapaalala sa atin ito kung paano ni Apostle Paul pinaalalahanan ng mga Kristiyano sa Pilipos. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay ni Apostle Paul, sa kabila ng mga naranasan ng mga early Christians sa panahon ni Apostle Paul, napakaganda pa rin ang kanyang paalala sa mga mananampalataya po doon sa Philippi or sa Pilipos. At kung mayroon po tayong pag-uusapan ngayon, the title of our conversation is this: Joy in the Gospel. So kinakailangan na makita natin yung ngiti, kagalakan sa buhay natin. Every time we discuss about the gospel, na alam mo, sa mga series of studies po natin, nakita natin, the word gospel is the good news about Jesus. Ito yung mabuting balita na ating natutunan. So, can we imagine, pag naka-receive ka ng mabuting balita, natutuwa ka o nalulungkot? Di ba? Para bang, ay, ang ganda naman ng mabuting balita. Tapos umiyak ka na. I think walang ganung reaction. Ano? Yung mabuting balita, how much more yung good news about Jesus, yung gospel na ating pong pinag-uusapan. Makikita natin sa ating mga pag-aaralan sa book ng Philippians kung paano ni Paul in-encourage. This is the first part ng ating topic in Philippians, the book ng Philippians. Kung paano niya in-encourage sa mga Kristiyano about joy in the gospel. Pag binasa po natin ang book ng Pilipos or ng Philippians, makikita natin na maraming beses na sinabi ni Paul sa mga Kristiyano about joy or rejoice in the Lord, more than 10, about 15 to 16 times na ini-encourage niya ang mga believers to rejoice in the Lord. Ang magkaroon ng kagalakan. Diba? Ang makita ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Diba kapag alam natin nagagalak tayo, iba yung nagiging aura ng ating buhay. Even yung mukha mo parang mas bumabata pa unti-unti pagka lagi kang nakangiti. Nanonotice niyo ba yon? Subukan niyo lang, humarap kayo sa salamin. Tingnan niyo. Pagharap niyo sa salamin at nakangiti kayo, alam niyo yung ngiti niyo, nagbibigay ng, sabi nga ay, kapayapaan at dahil doon minsan yung age natin kahit tumataas na, pero feeling mo bata ka pa rin. May mga ganong di ba? Even, hindi po yun bola. Even sa mga study, pansinin nyo sa mga kapag karaw lagi natin na tinitingnan yung sarili natin na tayo nakangiti, pagharap mo sa salamin nakangiti, alam mo, feeling mo talaga, minsan feeling lang, bumabata kahit na yung mga kasu-kasuan mo masakit na. Na hindi ka na halos makalakad dahil sa sakit. Pero iba yung mayroon kang joy sa puso, sa isip mo, yung stress na nalelesen somehow, although may stress.
Pero iba talaga kapag ka mayroong kagalakan, 'di ba, sa buhay po natin. Gusto ko na mapag-usapan natin 'to kung paano in-encourage ni Paul ang mga Kristiyano sa Pilipos about joy in the gospel. Okay, this is our first verse na babasahin from verse 27 of chapter 1 ng Philippians. Sabi ni Paul, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or, sabi niya po ron, only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Mapapansin natin sa verse 27, ito yung paalala ni Paul, kaya kinuha ko to, yung term na whatever happens. Kasi may background yan kung ano yung pwedeng mangyari kay Apostle Paul. Di ba sa Ephesians sa ating napag-aralan, nakakulit siya dyan eh. So anytime, kapag ka ang emperor ay lumabas, panahon na si Augusto Caesar, at siya ay nagbigay ng decree na kinakailangang parusahan si Apostle Paul, pwede siyang mamatay anytime. Although naka-house arrest siya. At marami rin pangyayari, pag binasa po natin yan, na kung paano na ang salita ng Diyos ay naipangangaral, subalit yung iba ay hindi maayos yung pangangaral. So, nagbigay na si Paul ng masasabi po natin, hindi naman siguro yan last will and testament, kundi paalala lang niya na whatever happens. Kung ano man yung mabalitaan nyo, kung ano man yung mangyari, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Di ba? Dinirect ni Paul yung salita kasing conduct or yung inyong magiging lifestyle, yung inyong magiging pamumuhay, yung manner, yung inyong yung gawi, ano ang dapat yung gawin. Dapat, sabi ni Apostle Paul, dapat kalugod-lugod yon sa Diyos at sa pagbabahagi niya ng kabutihan patungkol sa Diyos. At kung mayroong bagay na gusto ko muna tandaan natin, so as we meditate, or probably for the whole week, as we meditate the good news of the Lord, is about this. Understanding the gospel of Christ heartily enables us to proclaim it joyfully. Understanding the gospel of Christ heartily enables us to proclaim it joyfully. Now, bakit ko po nasabi na yung pangunawa natin sa good news about Jesus, kapag galing po ito sa ating puso na pagnilay-nilayan, ika nga, na meditate natin, naging malinaw sa atin, I believe yung katotohanan na yon ang siyang magbibigay sa atin, mag-i-enable or empower us to share it, to proclaim it joyfully. Na mayroong kagalakan, na hindi ka nahadlangan ng anumang circumstances, negative circumstances sa buhay, hindi ka mapipigil ng sino man to stop believing Jesus and sharing the gospel of Jesus. Kahit po saan nating tingnan, pag-aralan natin ang buhay ng mga apostles, pinatay sila, but never na kinalimutan nila yung gospel ni Jesus. Hanggang sa kahuli-hulihan nilang hininga, sabi nga, yun pa rin yung kanilang pinapangaral. Diba? Kung nabasa natin si Stephen sa Book of Acts, the first martyr, na si Apostle Paul, the writer ng ating pinag-aaralan, witness pa siya. Hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga, naroon yung kagalakan niya to worship the Lord, to declare of who Jesus is. Why? Because ang pangunawa niya of who Jesus is ay hindi lang head knowledge, but from the heart, malinaw sa kanya of who Jesus is. So kaya po yun yung gusto ko na maging malinaw po sa atin, ang pangunawa, ang kaalaman natin patungkol sa good news ng Panginoong Hesus ay hindi lamang po dapat na natili sa isip. Sa ating kaalaman, dapat nagmumula ito sa ating puso. Dahil dito tayo kinakausap ng Panginoon kung paano tayo makakapanatili na tapat sa ating paglilingkod, sa ating mga ginagawa para sa Kanya. That's the reason why nasabi ko po, pag mayroon nun, it enables us to proclaim the gospel of Jesus joyfully. May kagalakan. Hindi po tayo kailanman natitinan. Okay.
let's continue yung introduction ni Apostle Paul. Tingnan natin, paano ni Paul in-encourage ang mga believers. So, makapansin-pansin po doon sa sulat ni Paul sa Philippians. Sabi niya sa verse 1 and 2, Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseer and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pag binasa po natin ng mga epistle ni Apostle Paul, from Galatians, Ephesians, Philippians, even Colossians, kapansin-pansin na iba yung kanya naging approach sa mga taga-Pilipos. Based sa study, kasi for example sa Galatians, no, sa Ephesians, pinapakilala pa niya sa Corinthians, pinapakilala pa niya yung pagiging apostle niya. No, kung sino siya, paano siya naging apostle. Dito, nung sumulat siya sa mga taga-Pilipos, wala siyang ibang sinabi kundi ang lingkod ng Panginoong Hesus. So kami ni Timothy, so alam naman po natin, kung kayo po ay familiar kung sino si Timothy, tinatawag po si Timothy na anak ni Pablo, di ba, sa pananampalataya. Okay? Spiritual son. Ibig sabihin, si Pablo ang ginamit ng Panginoon para makakilala si Timothy. Kaya kung kayo po ay mayroong anak sa pananampalataya, so kayo ang ginamit ng Diyos para makakilala yung tao sa Panginoon, kayo po yung spiritual parent, mother or father. Ganun yung relasyon ni Paul and Timothy. Kaya lagi niyang ini-encourage si Timothy. Ang point lang po dito, mapapansin natin, yung closeness ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Pilipos, sa Philippi. Kung papaano niya in-encourage ang mga kapatiran doon sa Pilipos. Of course, lahat naman mahal ni Apostle Paul. Parang tayo ngayon, di ba? Lahat naman mga kapatiran, mahal natin. Pero minsan, iba yung meron kang best. Best. Kumusta ka na dyan? Kapatiran ang turingan natin sa lahat, pero pag nag-test ka kay best, iba doon kay sister. Di ba? May mga ganun, di ba? Pagka nag-text ka kay best, medyo close yung approach. Pero pag nag-text ka kay sister, medyo iba yung approach. Sister, ibig sabihin, magkakapatiran. Doon natin tinitingnan na iba kapag ka-close tayo sa isa't isa, sa relasyon natin, di ba? Magkakapatid tayo sa Panginoon. Ganyan natin makikita yung klase ng sulat ni Apostle Paul sa Philippi. I believe hindi naman siya nagtatangi dyan. Wala naman si Apostle Paul na pagtatangi, kundi nakita lang niya yung style ng mga taga-Pilipos, kung paano sila naging partners sa ministry or especially sa gospel. At malinaw din, okay, maraming paggamit si Paul para lang po magkaroon tayo ng idea patungkol sa holy people. Sa ating mga napag-aaralan, pag tinawag na holy people, ibig po sabihin yan ay yung taong nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinaging banal. So the term holy people is set aside or set apart rather. Set apart, ibinukod. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nagtatangi, kundi gusto lang ipakita ni Apostle Paul na tayo ay tinawag ng Diyos dahil may plano siya, kaya niya tayo ay ginawang banal para ipaunawa niya sa atin na tayo tinubos na niya, ibinukod na niya tayo sa dati nating pamumuhay, dinala tayo sa bagong buhay. Kaya ang term doon, holy people. Diba? Kaya even si Peter, yung kanyang idea na be holy, diba? Sabi ng Panginoon, for I am holy, ang point niya ron is, mamuhay kayo ng naayon sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kasi ibinukod na kayo ng Diyos. That's the idea po or the truth about holy people or the term holiness. Ang pamumuhay ng kakaiba sa buhay sa takbo ng mundo na to. Doon ni Paul in-encourage yung mga Kristiyano sa Philippi. At pag itutuloy po natin, ito yung kanyang kumbaga po ay banggit. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. So, dito, sinasabi ni Apostle Paul, at least nagkakaroon din tayo ng background, na sa simula pa lang, malinaw kay Apostle Paul, magkakasama na tayo.
At nakita ni Apostle Paul, hindi siya iniwanan ng mga kapatiran. Hanggang kahit nakakulong na siya, hindi siya iniwanan ng mga kapatiran. Kaya grabe yung joy na in-express ni Apostle Paul. Every time I pray for you, sabi ni Apostle, I always pray with joy. Di ba sa buhay po natin, kung titingnan natin, meron ba kayong kapatiran na naiisip nyo na sa lahat ng oras hindi ka iniwanan? Meron ka rin bang kapatiran na kaunting lang iniwanan ka na agad? Tampuhan lang. Parang kaunting tampuhan lang, hindi mo na nakita, hindi mo na malaman. Parang nawala agad. Nasaan na si ano? Yan pala. Sa buhay Kristiyano, talagang iba-iba yung ating pong nararanasan. At ito sa panahon ni Apostle Paul. Basahin natin yung Galatians. Balikan niyo yung Galatia. Balikan niyo yung, di ba, yung sulat niya sa Ephesians, sa mga taga-Ephes. Iba. Sa mga Galatians, iba yung kanyang approach kung paano na yung mga Kristiyano sa Galatians namumuhay. Pero dito, malinaw kay Apostle Paul. And I believe sa buhay po natin, okay, may mga bagay, pagka titingnan natin sa mga kapatiran, mga nakasama natin sa ministry, na mapapansin tayo na kahit sa panahon talaga ng suffering, na para bang pare-parehas tayo na dumaranas ng hirap. Sabi nga doon natin makikita yung term na kapit kamay. Di kita, sabay ganun, sa paglakbay. Walang iwanan. Doon mo makikita talaga kung ano ang pagiging partnership na sinasabi dito ni Apostle Paul in the gospel. At dito, sa generation natin ngayon, mapapansin din po natin yan. Tayo rin habang tayo ay nag-grow sa ating pananampalataya sa Panginoon, you will notice na kahit anong hirap ang nararanasan natin, halimbawa sa ministry or whatever, tumatayo ka pa rin eh. Hindi mo hinahayaan na anumang nangyayari, mga problema or suffering, maapektuhan yung paglilingkod mo sa Diyos. Lalo na in terms of partnership in the gospel. Bakit po? Kasi ito yung ginagawa natin to declare who Jesus is. So hindi ito personal na para bang basta lang may relasyon tayong personal, kaibigan tayo, normal, nagtampuhan tayo, di na muna tayo magkakape-kape ngayon kasi itampo ako sa'yo, ganyan-ganyan. Pero ito yung pinag-uusapan natin is the partnership in the gospel. Ang ating pinag-uusapan ay kung paano si Jesus na ipapakilala. Kaya dito nakita ni Apostle Paul kung paano nila dinidisregard yung mga personal agenda nila sa buhay. Na yes, may mga differences tayo, pero yung partnership natin sa gospel, napatunayan ko na totoo. Doon natin makikita kung paano ni Paul tiningnan yung kanilang partnership sa paglilingkod sa Panginoon. At maganda po na tingnan din natin ito sa ating buhay. Dahil sa salita na binigay ng Panginoon kay Apostle Paul, napakaganda doon sa verse 6, sabi niya, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yung sinimulan sa inyo ng Diyos, tatapusin niya ng Diyos hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. So, the word confident, pag tinignan po natin, is similar to the word being assured of, or similar to the word by faith. Ako'y nananampalataya, ako'y nakatitiyak na anuman na mangyari, ang Diyos na nagsimula sa inyo kung ano man pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, yun ay tatapusin niya hanggang pagbalik na ng Panginoon. So ang context dito ni Apostle Paul, again, is the gospel. Kung paano kayo ginamit ng Lord to preach, to share, to help one another for the sake of Jesus, hanggang dumating na muli ang Panginoon, tatapusin niya ng Diyos sa inyong buhay. That's how Apostle Paul encouraged the believers. Kaya ginamit niya yung term na being confident. Nakatitiyak ako. Di ba? Kana imagine, kung ito ay work ng tao, paano ka magkakaroon ng confidence kung tayo-tayo lang nag-uusap? Halimbawa, magkakaibigan. Best, walang iwanan ha? Oo, walang iwanan. After a year, di mo na matagpuan kung nasaan na, no? Hindi ka na naalala, hindi mo lang mag-message. Di ba? So, nabalitaan mo na lang,
Na, nayan ka na pala, anong nangyari sa'yo? Wala, ito lang. So, di ba, para bang yung ating sinimulan, dahil tayo lang nag-usap, so pag naiba na yung environment, minsan nababago eh. Kasi as human being, normal yan. Di ba na may mga gano'n na, halimbawa, nung high school pa tayo, sino yung mga best friend nyo ng high school na talagang may fixed man, pati fixed man, talagang kahit anong mangyari. So, best pa rin tayo. Di ba? Ay, nung nagka-problema, nag-away. So, hindi na siya magkaibigan. Ang point, mga kapatid, pagdating sa partnership in the gospel, gusto ni Apostle Paul na i-assure ang bawat isa sa atin. Kung ang focus natin is the gospel of Jesus, we are confident that Jesus or God will carry it on to completion. Ibig sabihin, yung tulong-tulong, yung pinagsamahan natin na ang salita ng Panginoon ay ibahagi. For example, dito sa Hong Kong, yung ginagawa natin dito sa Hong Kong, na ang salita ng Panginoon ay patuloy natin binabahagi. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, mananatili ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Hindi na tayong ginagamit ng Diyos sa lugar na ito. 10 to 15 years o 20 years from now, baka hindi na tayo nagkikita-kita. Hindi natin alam. Di ba? Pero ang gawain ng Diyos, nananatili. Yung mga nasyera natin, patuloy yun eh. Hindi man rito sa Hong Kong, maaaring lumipat ng lugar. Pero ang point is, the gospel, the partnership, remains. Nananatili yon. Kaya sabi ni Paul dito, confident ako. At true enough, pag tiningnan po natin, tayo na ngayon, yung generation natin ngayon, nakakilala tayo sa Lord because of this writing. Nag-grow tayo because of this writing. Tinuturuan tayo ng Panginoon dahil sa mga nangyayari, di ba, kung paano sila naging matatag. Yung completion, totoo eh. Hanggang ngayon, nakikita natin. Hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesus. Magkakaroon po ng manifestation yan. So ano yung point ko? Pag pinag-aralan natin to, ang point ko lang mga kapatid, sa buhay na to, sa ating pong partnership in the gospel, so dapat ang ating pananaw ay hindi limited na pag narito lang tayo sa Hong Kong, saka tayo masaya. Pag pinag-usapan nyo in the gospel, kung ang sinimulan sa ng Diyos sa Philippines pa lang, nung dinala ka ni Lord sa Hong Kong, tinutuloy mo, di ba? Because God calls you for that purpose. Kung pupunta ka ng Canada, punta ka ng London, punta ka na somewhere in US, Saudi Arabia, or saan man lugar ng Europe, or babalik ka ng Philippines, saan mang area sa Pilipinas, mananatili at mananatili yung partnership in the gospel. Tandaan po natin, so universal partnership po yung pinag-uusapan dito. So yung ating pagpapagamit sa Panginoon ay hindi lamang sa panahon na tayo nasa Hong Kong, kahit saan tayo nang dalhin ng Diyos. Pagka malinaw sa atin na may sinimulan sa atin ng Panginoon, mananatili po yan. I hope nag-get niyo yung point na yon. Kung paano ni Apostle Paul in-encourage sa mga taga-Pilipos. So sabi niya, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge, in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Now, gusto kong intindihin natin to. Yung prayer ni Apostle Paul, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. So kung mapapansin po natin, pag pinag-uusapan yung pagmamahal at pag pag-uusapan yung knowledge, pag pinag-uusapan yung insight, di ba? Manonotice natin. So, kung tayo familiar before sa ating pong high school background, ay ito yung college, wala na yung mga balagtasan ng college. High school lang. Kasi masarap yung high school no? Yung mga kabataan na balitaktakan tayo sa... Sino rito yung napapasama ng balagtasan dati? Alam niyo ba yung balagtasan na sinasabi ko? Or panahon lang namin yon? Nasa ba? Maganda yung balagtasan. Yung mayroon kang topic. Ako, paborito ko yun eh. Yung bibigyan kami ng topic. Tapos pagtatanggol mo yung topic mo. Diba? Pinag-uusapan minsan, ano susundin? Puso o isip? Yan.
Magandang topic yan, lalo sa mga high school. Kasi yung, alam mo na yung relasyon sa mga high school. Anong sinunod mo? Isip o puso? Yung mga ganong pag-uusap. At the end of the day, patas lang naman lagi yung decision ng no? Na-notice mo ba? Walang nananalo eh. Sa lahat ng balagtasan na sinalihan ko, walang nanalo. At the end of the day, kung susunod, patas lagi. Maganda rin naman. Ang point ko lang dito, nung binabasa ko to, yun nga naalala ko yung mga ganong event. Si Apostle Paul, pinaalala niya that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Alam niyo yung pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon? Di ba nananahan yan sa puso natin? Kaya ginamit ko yung heartily, understanding of the gospel of Christ heartily. Ang problema kapag tayo nag-i-increase ng knowledge without love, minsan pride ang nade-develop dyan. Yung kaisipan na ang dami ko nang alam, di ba? Pero walang pagmamahal. Even si Jesus, nire-rebuke niya yung mga Pharisee. You have that kind of practices, being knowledgeable sa law, pinapatupad niyo yung kautusan, but you don't have any love, you don't have justice, you don't have righteousness. So even si Lord, binabalikan niya po yung katotohanan kung ano ang ginagawa pagka-balance yung pananaw natin. Because love is the fruit of the Holy Spirit. Kalakip yan ng joy. Di ba? Magkasunod love, joy, then peace. Masasabi ko nga, built-in yan eh. Pag tinanggap natin ang Panginoon, kasama yon. Naroon yun. Why? Because that comes from the Holy Spirit. I believe na hindi pwede sabihin ng Kristiyano, wala pa akong love. Kasi, ewan ko ba, bakit ako yung laging naiinis? Di ba? Feeling mo wala kang love, baka naman hindi pa nag-grow yung love mo. Dahil hindi naaalagaan. Pero naroon na yun, mayroon ng seed. Nanotice yung principle ng seed. Pag nagtanim ka, pag hindi mo inalagaan yung tanim mo, hindi mag-grow na maayos. Unti-unti mag-grow. Pero iba yung kinako-cultivate. Ganun ko tinitingnan ang buhay Kristiyano. Lahat po tayo binigyan ng Lord ng Espiritu Santo. Meron tayong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi ng iba, Pastor, wala akong self-control may inisan ako. Mayroon, kaya lang. Paano natin ito exercise? Di ba? Naroon probably tayo sa level ng growth. Hindi po pwedeng wala. Kasi isa lang na entity na, hindi pwede na mayroon ka nitong 3, tapos yung 6, wala. Hindi pwedeng ganon. Na meron ka lang love, joy, peace, the rest, wala na ako niyan, ayoko na niyan, kasi parang hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng self-control, kasi kung ano yung gusto kong gawin, kinakailangan magawa ko. Hindi ganon, di ba? Alam natin yung reality. Kaya dito ko nakita, kumbaga, nagiging malinaw yung pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin, na pag nag-combine ang knowledge, yung insight natin, pag nag-grow tayo in that level, that comes from love. Di ba? Maganda yung magiging effect. Pag galing sa puso at nababalance ng ating kaisipan, maganda yung nagiging desisyon. Kaya yung sanabi ni Paul na, you may be able to discern what is best and may be pure and blameless. Di ba? Sino sa inyo mahilig minsan manood ng mga maalaala mo kaya? Mga ganong na pinapaalalahanan ng magulang, di ba? Sabi ko sa iyo, huwag mong pairalin yung puso mo. Ba't kasi puso? Hindi mo ginamit ang utak. Yung mga ganong advice na, yung iba naman, dapat kasi pairalin mo yung puso. Huwag lang laging utak. Yung mga ganon. Doon natin makikita yung balancing pananaw talaga dapat sa buhay. Dahil doon natin madidiscern, pag sinasabi ng ating isip ito, pero dahil si Lord na nanaan sa puso, sabihin ng Panginoon, anak, mag-iingat ka, dahil ito yung pwede mangyari. So nababalance mo ngayon. Kaya I agree with Paul Of course, talaga naman dapat mag-agree tayo kay Paul. We'll be able to discern. Kaya lang ang problema natin, pag hindi natin naintindihan yung point ni Paul. Di ba? Kahit po tayo Kristiyano, pag hindi natin nakita yung pagpapaunawa ng salita ng Diyos, halimbawa, paano mo ma-discern ng isang bagay na tama? Di ba? Paano mo mai-apply ang isang bagay na tama yung application? Pwede kasing knowledgeable tayo, pero pag in-apply mo, palpak. Di ba may mga ganun situation?
So sa relationship, for example, even sa relationship, so meron tayong kaalaman, dapat itong gagawin eh. Pero pag binalance mo ng pagmamahal, medyo somehow, hindi pa panahon. So nagiging maayos, nadidiscern natin yung tama, nagiging pure, blameless in a sense, di ba, na sa ating decision, sa ating pamumuhay, hindi po tayo kailanman napupunta sa isang desisyon na tayo po ay napapahamak. Yun yung point dito ni Apostle Paul, I think, kung paano niya in-encourage ang mga kapatid. Now, I want you to know, brothers and sisters, that what happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. So, clarify lang ni Apostle Paul. Maganda rin na at least sa atin, nakita natin na yung kapahintulutan, the term permissive will of God for Apostle Paul is really, really according to God's plan for him. I'm just sure ko nabanggit ko na to, ano? Diba sa mga previous preaching ko marahil, pero ulitin ko lang. Diba si Apostle Paul, siya yung klase ng apostle na walang ginawa nung hindi pa siya Kristiyano, kundi hulihin yung mga mananampalataya. Ang tapang niya, no? Ang yabang niya, feeling righteous. Nung makakilala siya sa Diyos, naranasan niya na makulong. Yung mga dati niyang kakampi, di ba, na nanguhuli, siya na ngayon yung hinahabol. Di ba? At yung mga hinuhuli niya dati, so siya na ngayon yung kinakalaban. So dito natin, minsan ganun eh. Yung palang kakampi niya dati na para hulihin ang mga Kristiyano, siya ngayon yung kinakalaban. Di ba? At yung mga hinuhuli niya, kakampi na niya. Ang point dito, pansin natin mga kapatid, ang Diyos, pag kumikilos sa buhay natin, may mga kapahintulutan siya na minsan, pag hindi natin naintindihan yung paraan ng Diyos, pwede natin questionin si God. Lord, gamitin ko yung case ni Paul. Baguhin lang natin yung senaryo. Pero of course, itong sabihin ko, hindi yung senaryo ni Paul. Babaguhin ko lang. Pwede kasi na mangyari na instead na magkaroon ng tinatawag na advancement of the gospel sa pagkakahuli kay Paul, pwede kasi na si Apostle Paul, instead na sumunod siya na maayos sa Lord, pwede siya magreklamo sa Diyos. Pwede siyang tumakas. Pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin para hindi siya makarating doon sa Rome. Pwede niyang gawin yun eh. Kung halimbawa, di ba, hindi niya naintindihan yung paraan ng Diyos na kinakailangan niyang maranasan itong suffering na to, pwedeng magreklamo siya sa Diyos. Pwedeng sabihin niya sa Lord, Lord, sumunod naman ako sa iyo. Iniwan ko lahat kung anong mayroon ako. Pagiging Pharisee, lahat iniwan ko yan. Tapos itong ipaparanas mo sa akin, ang makulong ako, para bang pinaparusahan mo ako. Di ba minsan sa buhay natin, kung kailan ka sumusunod sa Lord, parang mas nafe-feel mo na, Lord, parusa ba to? Parang, Lord, hindi ako deserve sa ganito ah. Hindi ko dapat nararanasan to. Kung mapapansin natin, wala tayong ganong klaseng scenario na makikita kay Apostle Paul. Kundi ang nakita ni Apostle Paul pa rito sa pagsunod niya, yung pagkakulong niya, nag-serve. Sabi, serve to advance the gospel. Ang ibig sabihin, lalo pang lumawak. At na-realize, nakita ng mga palace guard na wala siya ng kasalanan. So, hindi lang naklik, kundi mapapansin natin, mismo si God ang nag-justify sa kanya. Ang point ko rito mga kapatid is this. Anumang nangyayari sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Lord, kung wala ka naman talagang maling ginagawa, minsan dinajudge ka ng mga tao na hindi maganda. Just wait upon the Lord. He will justify us. Maaaring dito sa mundo, maipaunawa na ng Diyos. Yun lang po eh. Hindi natin kinakailangan na gawin ang isang bagay na hindi talaga naayon sa paraan ng Diyos. Kundi hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Gawin lang natin yung dapat gawin at doon pinaunawa ng Panginoon. Hindi lang sa mga palace guard, pati sa mga kapatid, magpapansin natin. And because of my change, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord. And they are all the more to proclaim the gospel or
sinapirasa ko po yung term na word without fear. So dito natin makikita mga kapatid, pag tama yung ating mga nagiging decision sa buhay, sa pagsunod natin sa Panginoon, kahit anong mangyari, sinasamahan tayo ng Diyos. Kagaya nung nangyari sa panahon ni Apostle Paul, yung effect sa mga kapatiran, again, ginamit niya yung the same word na ginamit niya for his personal, kumbaga po ay analysis. I am confident. Sinabi rito ni Paul, our brothers and sisters have become confident. Ibig sabihin, nagkaroon din ng katotohanan sa mga mananampalataya. Instead na matakot sila, dahil nakulong na si Paul, malinaw yung nangyari, na wala pa yung kanilang takot. Pag-aaralan po natin itong mga event na to at dadalhin natin sa panahon natin ngayon, marahil hindi tayo nakakulong. Wala tayo doon sa event kagaya ng naranasan ni Paul. Pero ang point ko lang is this. As long as we do the right thing pertaining to the gospel of Jesus, ano man ang ginagampanan natin, ano man ang ginagawa po natin, pag ang gospel ni Lord ay malinaw sa atin at ito yung naipapahayag natin, di ba? Instead na mag-create ito ng fear, instead na mag-create ito unang-una sa sarili mo, at pangalawa sa mga tao na nakakilala sa iyo, hindi ito mag-create ng fear. Dahil sa ginagawa po natin, ang Diyos ang mangungusap sa mga kapatid natin na yung ginagawa natin is under God's protection. By context, sinabi rito ni Paul, instead na sila ay matakot, proclaiming ng gospel, nagpatuloy pa sila para bang walang nakahadlang sa kanila. So yung gospel po na binanggit doon, pag tinignan natin, in some other version, ginamit yung word, proclaim the word. And that word means logos, which is equivalent to the logos or to the word na ginamit ni John. Sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the word. So pinakita ron, ginamit yung capital W kasi pertaining yun kay Jesus. Kaya ko inilagay yung term na to from other version kasi gusto ko makita natin that what we are proclaiming is not just a written or a history. But we are proclaim Jesus. The word gospel is about Jesus. I hope na makita natin yon. Pag tayo po ay nag-share ng salita ng Diyos, ang lagi nating tatandaan, dapat si Jesus yung nagiging sentro. So pag si Jesus ang sentro ng ating sharing, walang fear dapat na maramdaman. Kahit anong mangyari, kahit anong pahintulutan ng Diyos, hindi fear yung ating mararamdaman, kundi yung joy. Why? Because our message is Jesus. At natitinitiyak sa atin ng Panginoon yung ganun pong klase ng kagalakan. Kaya nasabi ko nga po doon sa ating statement, the joy of proclaiming what Jesus did comes from taking a stand on what God has said. Bakit natin pinoproclaim? Why are we proclaiming Jesus? Why are we proclaiming the good news? It is not because of our head knowledge or own understanding. It is because God said it. God said to proclaim Jesus. Dahil ang Diyos ang nagsabi, ang Diyos ang nagpaalala sa atin, no one can stand against us or to stop us. Why? Because that message comes from the Lord. So yung point na nakita ko rito, kung paano ni Apostle Paul in-encourage sa mga Kristiyano. Kaya po kahit anong nangyari sa area na yon ng Pilipos, nanatili sila sa kanila pong pananampalataya sa Panginoon. Now, dalhin natin dito sa Hong Kong. Anong sitwasyon mayroon tayo sa Hong Kong na posibleng nagiging hindrance para magkaroon ng tinatawag na proclamation of the gospel of Jesus? Ano yung mga hindrances na pwede natin ma-experience dito sa Hong Kong? Sa ngayon, maluwag pa tayo. Hindi pa tayo pinagbabawalan kagaya ng nangyari sa ibang lugar, for example, sa mga underground churches. So, ano yung mga possible na hindrance kung paano na ang salita ng Diyos ay nahadlangan? Di ba? Para ipangaral. Probably our personal agenda.
That's one hindrances. Ang point doon kasi, meron tayong sarili nating agenda aside from the agenda ni Lord. It's normal yan. Hindi natin maiaalis yan. Another thing is fear. So hindi maiaalis na magkaroon tayo ng fear. Pwede tayong hadlangan ng fear. O pag ako nag-share, baka kung anong sabihin sa akin. O baka ako itakwil ng aking mga mahal sa buhay. O baka sabihin ng asawa ko, ano bang nangyayari sa iyo? Naloloko ka na. Okay, mga ganon. So, personally, may mga kakilala ako na grabe yung persecution nung sila nagsisimula pa lang sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila iniintindi ng mga mahal nila sa buhay. Instead na pakinggan, pinipersecute pa. Can you imagine that? So, ganun katindi, yung mga hindrances. Pero pinatunayan ng Lord, nung mga kapatid natin na yun nakaranas, di ba? Na natili sila nakatayo sa Lord. Hindi sila natinag. At the end of the day, pinatunayan sila kanila ng Panginoon. Hindi na sayang yung kanilang pagsunod. So ano man yung persecution galing sa asawa, galing sa mga mahal sa buhay, hindi siya natinag na natili. Hanggang ngayon, nung umuwi po ako, nagkita kami nung kapatiran na yon, masaya siya na naglilingkod sa Panginoon. Na wala na yung asawa niya, pero yun yung number one persecution niya. Pero bago mawala, inamin niya na talagang yung kanyang pagkakamali at somehow na-realize niya kung sino si Jesus sa buhay niya. Ang point, mga kapatid, gusto ko lang na makita natin kung paano ni Apostle Paul ini-encourage ang mga taga-Pilipos. And I believe sa bawat isa rin sa atin, sa ating generation. Huwag po tayong magsawa, huwag tayong panghinaan na ipahayag natin kung ano yung mabuting balita patungkol kay Kristo. Sa kaalaman na binibigay sa atin ng Diyos, sabihin natin kung sino ang Panginoon. Pag si Kristo ang mensahe natin, si Lord na ang kikilos, paano niya ipapaunawa doon sa nakausap natin kung sino talaga si Jesus. Yun yung point dito. Kaya mayroon dapat joy. Bakit ko sinabing the joy of proclaiming what Jesus did comes from taking a stand on what God has said? Kasi malinaw sa atin na hindi natin ito katang-isip. Hindi ito galing on our own idea. It comes from God. So kung galing yun sa Diyos, dapat masaya tayo na sinasabi. Dapat masaya tayo na pinamamalita ang Panginoon. Yung term na joy dito, ibig sabihin, di ba, yung nangyari kanina na without fear. What is the opposite of fear? It's joy. Di ba? What is the opposite of joy? Makikita natin, pag wala kang takot, masaya ka na gagawin na isang bagay. Yun po yung nakita ko sa buhay ng mga, kumbaga po ay Kristiyano sa panahon ni Paul, kung paano nila nagawang magkaroon sila ng partnership in the gospel. Another truth, sabi ni Apostle Paul, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Sa generation natin, mga kapatid, meron pa rin yan. Yung mga nagpipreach or nangangaral na mayroong personal agenda sa buhay. Now, ito yung advice ko. Nung pinapaunawa yan ni Apostle Paul, pag binasa natin yan, sabi ni Apostle Paul, hindi na mahalaga sa akin kung paano mo pinangaral si Jesus. Ang mahalaga sa akin, kaya sabi, I rejoice because Jesus is preached. Ang point ni Paul, yung mensahe tama, that Jesus is the Savior. Ang comment lang ni Apostle Paul, the motive is not right. Yung iba nangangaral na gusto nila na ipalagay sa kaya in term na envy and rivalry, may pagkakampi-kampi. Pag pinag-aaralan natin yan, hindi sinabi ni Paul na mali yung mensahe. Walang comment si Paul doon sa mensahe. Kasi ang term niya, as long as Jesus is preached. Ibig sabihin, tama yung pangangaral nito mga kapatid na to. But somehow, yung iba, mali yung motibo. Now, sa ating pong buhay, ang ating pong iingatan ito, judge the motive of the person.
Dahil sa generation natin, ang dami mga Christian churches, right? Ang dami mga group of Christians. Okay, ang point is, we are partners in the gospel. Hindi dapat ng isang tunay na Kristiyano ay nagkakaroon ng tinatawag na competition pagdating po sa proclaiming Jesus. So mahirap yon kasi unang-una, we cannot judge the motive of the person. Why? Because only God knows the right motive. Ang pwede nating i-judge is our motive. Bakit ka nagsishare ng gospel? Personal application, kung titingnan natin to, hindi natin dapat ibato sa iba. Hindi natin dapat sabihin na, ay, ang mga yan, mga kanya-kanya yan. Kami tama. So, delikado yon. Baka sa atin mag-bounce yung sinasabi natin. Yes, of course, I believe personally, as long as the heart, ang ating puso ay direct sa Panginoon, we believe, tama yung ating magiging motibo. Gusto ko lang na maging balance yung pananaw natin dito. We should not judge the motive of the person without giving or knowing the clear, di ba? Explanation probably or understanding. Unless nasabihin nila, magsabi sila kung ano yung motive, we can judge naman eh. We can analyze. That's wrong. That's bad. So pwede nating masabi. Kaya pag kinote natin or binasa natin yung idea ni Apostle Paul, doon sa verse 20 to 21, I like what he said. Sabi niya, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always, Christ will be exalted in my body, whether by my life or by death. For me, to live is Christ, and to die is gain. So dito natin makikita, paano iningkalis ni Apostle Paul, yung mga believers, na I believe sa panahon natin ngayon, very applicable yan, kasi ang dami natin ngayon mababalitaan, iba't ibang grupo. So be careful, kasi si Lord, di ba, ay nakatingin sa puso natin. Okay, so, dapat hindi tayo nangangaral ng salita ng Panginoon because there is envy, all out of rivalry. Hindi dapat ang motibo, mangaral tayo kasi kinakala kumbaga gawin natin to dahil patunayan natin sa kanila na tayo mas okay. Hindi po dapat ganun yung motibo. Maganda na tayo po ay, masasabi ko po na ma-encourage or magkaroon tayo ng tinatawag po na motivation to share the gospel tirelessly kung ano man yung pwede natin magawa, but with clear conscience and motive. Lord, we are doing this for you. Kagaya ng sinabi ni Paul, sabi niya ron, so that now, as always, Christ will be exalted in my body. Maganda na malinaw sa atin. Kaya natin ginagawang isang bagay is for God's glory. Kaya tayo nagsishare paano man tayo gamitin ng Panginoon sa pag-share, dapat lagi nating tatandaan, it is for His glory. May mga tao na nag-share ng gospel. Marahil hindi siya kagaya ng style na ginagawa mo. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil nag-share siya ng gospel. Kung magagawa mong i-correct at itama, mas maganda. Kung makikinig, okay. Kung ayaw makinig, wala na tayong magagawa ron. Again, ang point natin is to guard our motive. This is for us. Para maiiwas tayo dun sa maling motibo kung paano ni Paul pinaalalahanan yung mga taga-Pilipos na it doesn't matter to me kung paano nila, kung anumang motibo nila, whether that is bad or good, ang mahalaga, si Kristo na ipangaral. Without toleration ng mali, I believe yung point ni Apostle Paul dito is to guide the believers in Philippi. Ano yung tamang motibo? Ano yung dapat natin maging reaction? The same thing po sa generation natin ngayon. Guard our analysis, guard our conclusion, always check our motive. Like what Apostle Paul did. Dapat si Jesus yung na-exalt.
dapat siya ay nag-glorify sa ating pong ginagawa. I hope na-get niyo yun. Kaya nasabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ako kay Kristo. Kung ano man ang pahintulutan ng Panginoon, para sa Kanya ako. Maghirap man ako or hindi. Pero kung mamamatay ako, it's gain for me. Di ba? Siguro pag ito gagawin nating memory verse, magagawa lang natin, for me to live is Christ. Baka period na agad tayo ron. Kasi ayaw pa natin mamatay. Ayaw pa natin sabihin, for me to die is gain. So, saka na muna, Lord, yung die, no? But of course, alam naman natin, ang point dito ni Apostle Paul is to give the right perspective. Pag binibigyan ka ng Lord ng kalakasan sa mundo, gamitin mo para kay Kristo. Kung mamamatay tayo anytime, it's gain for us. Bakit? Wala nang hirap. Di ba? Although masakit na mamatayan, at ayaw naman nating mamatay pa. Di ba? Okay pa naman yung buhay natin sa mundo. Malakas pa tayo. Ang point lang dito ni Apostle Paul, ay malinaw to sa atin. Ang makasama si Kristo ay isang klase ng buhay na napakasaya. Kaya sabi niya, gain for me. Kasi wala na ako sa kulungan. Ngayon, tayo, hindi tayo nakakulong. Kaya ayaw natin isama yung end for me to die is gain. Wala pa tayo doon eh. Kasi para bang okay pa naman Lord yung buhay ko. Hindi pa ako nakakulong. No. But anyway, that's the reality mga kapatid. Na mag-get natin yung point ni Apostle Paul, every time we share the gospel, see to it the motive is right. Kapag katama yung motibo, hanggang sa huli ng ating buhay, kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon, yung pagpapagamit natin sa Diyos, magiging maayos. I'm not sure, pero without judging, no? So, may mga nakasama ako before, I don't know kung ano nangyari. Nung youth pa kami, high school pa, magkakasama talaga kami. Hindi ko alam kung anong motibo mayroon sa kanila. Masasaya naman kami na nagpapagamit nun sa Lord. Pero ngayon wala na sila sa Lord eh. Hindi sila nakapagpatuloy. I don't know kung ano nangyari. Pero as I grow, nakikita ko po yung kabutihan ng Diyos na kinakailangan talaga laging i-check yung motibo. Ba't ako magpapagamit? Ba't gagawin ko to? Ginagawa ko ba to dahil para ipakilala ko yung sarili ko? Pag nagkaroon po ng ganun, delikado na eh. Delikado na. Bakit ako lumalabas? Ba't ako mangangaral? Para mapatunayan nila na mahusay akong mangaral. Pag ganun yung motibo, delikado po eh. Kasi pwedeng alisin ng Diyos yung lahat ng yun. Or, pag ginawa natin sa sarili natin, dahil hindi si Lord yung nag-glorify, pag hindi kasama si Lord, pag may problema, ang tendency, di ba? Iwanan yung problema. I hope nag-get nyo po yung point na to, na makita natin kung anong kahalagahan ng ating pong pagpapagamit sa Lord regarding partnership in the gospel. May kanya-kanya po tayong ginagampanan sa ating pong partnership in the gospel. Ang mahalaga, malinaw, si Christ yung nag-glorify kung ano man yung ginagawa natin. If we will continue, sabi rin ni Paul, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So malinaw naman kay Paul na hindi naman siya basta-basta kukunin ng Diyos. Pinauunawa lang niya sa mga kapatid. Dapat tama yung motibo. Tama sa simula pa lang na maayos na po yung ating mindset. Kaya whenever happens, based on our main text, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Fast forward mga kapatid, fast forward. Darating ang panahon, hindi na tayo magkakasama sa Hong Kong. Uuwi tayo sa Philippines, iba yung magiging mga kapatiran na, kasi kagaya ngayon, halimbawa, so
ang pioneer na nakikita ko si Relly sa grupo natin ngayon. Nung first time na dumating kami. So, si Rel, yung iba nasa Wanchay pa, narito pa, di ba? So, ang point ko dito, marami tayong mga kapatid na dinala ng Panginoon sa iba't ibang lugar. At sila patuloy na nagpapagamit sa Lord. We are partners in the gospel. So, pag tama yung pundasyon, saan ka man pumunta, magpapagamit ka sa Diyos. Kasi partners tayo in the gospel. Si Lord yung ating mensahe. Pero pag hindi na si Jesus yung naging mensahe, hindi magtatagal yon. Hindi magtatagal. Kaya dito, sabi ni Paul, ano man ang mangyari, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Ano man ang mangyari, parang may imagine natin kay Apostle Paul, sabi ko kanina, posibleng mamamatay na siya dyan, posibleng sabihin na ng emperor, o sige, parusahan na, patay na si Paul. Pero at least nasabi niya sa mga kapatid, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So maganda rin na makita natin yon. Nahaharap tayo sa Lord someday. So parang ngayon pa lang tinitingnan na natin, although of course we are not perfect, hindi naman natin masasabi na lahat na ng bagay magagawa natin. Okay, minsan may makakulitan pa rin talaga tayo. Pero mahalaga sa isip at puso natin, nag-a-agree, Lord, I will stand firm to share your gospel. Dapat matatag tayo. Dapat, Lord, diba kagaya ng paalala ni Apostle Paul, malinaw na sa atin kung ano yung ating pong dapat gawin. Sabi ko nga rin kanina kung mayroong mga bagay tayo na dapat sa mundo na to, no, na inaalagaan natin, pinakaiingat-ingatan natin as believers of Jesus. Ito po yun yung ating buhay na kung paano tayo ni Lord magagamit to spread His good news. Marami po siyang paraan. Iba-iba yung ating style. Pwede kayong gamitin ng Panginoon through social media. Di ba? Ngayon, hindi natin alam, baka darating ang panahon, puro mga AI na. So, kaupo ka lang sa bahay, pero yung espiritu mo, sabi, yung espiritu mo naroon sa isang lugar. Ibig sabihin, AI generation na yun. Ha? Nasa bahay ka, pero nakikita ka, hologram, nakikita ka ron sa baka in the future, ang fellowship natin, puro hologram na lang. Hindi po yan imposible. Na hindi mo na makikita yung sarili mo na nasa lugar ka, pero nagagamit ka pa rin. Kaya nga imagine yung mga ganong situation. Who knows? Siguro sabihin niyo, Pastor, parang, naging futuristic na ba tayo? Pero that's the trends, mga kapatid. In future, maaaring hindi tayo nagkikita-kita physically. Ang mga nakaupo na lang dyan, mga hologram. Pag kinamayan mo, hello. Pero hindi mo talaga makakapa-physically. Ang point, iisa pa rin yung ating objective to share the gospel. Na kahit na wala yung tao sa harapan mo, di ba, na tumatanggap sila sa Panginoon, nakakapamuhay sila ng naaayon sa kalooban ng Lord. How I wish maabutan natin yung gano'n na, di ba, na nagpipreach tayo yung gano'ng situation. Ngayon po, paunti-unti na, alam naman natin yung generation ngayon. Ang point ko lang dito, mga kapatid, kinakailangan maging maayos, tama yung motibo at ating pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, understanding the gospel of Christ heartily enables us to proclaim it joyfully. Ibig sabihin, dahil may kagalakan tayo, walang pwedeng humadlang sa atin na ipagsabi kung sino si Kristo. Dahil sa puso mo, sa isip mo, malinaw kung sino si Jesus. Iba po kasi yung status na sa isip lang natin. Pag sa isip lang po natin na natili yan, darating yung generation, yung knowledge natin ngayon, obsolete na. May bago na namang knowledge. So kung hindi yan mababalance nung nananahan sa puso natin, who is Jesus, the Holy Spirit, kung walang emosyon, kung walang puso, nakasama yung knowledge, mahirap po na gawin yung paglilingkod sa Panginoon ayon sa kanyang salita. I don't know kung nabasa, ako po binabasa ko yung, sabihin na natin na futuristic, no? Yung mga possibility sa future.
Dahil ngayon AI na. So pwedeng gawin ng isang robot kung ano man ang gustong gawin ng tao ngayon. Alam nyo, ang problema lang, walang puso. Walang emosyon na nagsasabi kung ano yung pagmamahal. Pwede mong i-program yung love, pero depende kung anong klase ng program yung ibibigay mo. Walang pangungusap ang Diyos doon sa robot. Ay kasi nga robot eh. Ano ba mangyayari? Hindi niya mapapakinggan ng Diyos. Kaya tayo sa bilang tao, mahalaga na makita natin sa sarili natin kung anong kahalagahan ng puso natin sa harapan ng Diyos. Kasi darating ang panahon, maaari makakalimutan na ng tao ang essence ng heart. And will focus on the head knowledge. Kung ano lang yung program, yan ang gagawin. Wala nang pakialam kung ano mangyayari sa iyo. Kaibigan kita pero ano lang, para bang trabaho lang. Ito, wala nang pakialaman, wala nang personalan. Alam mo, darating ang panahon na I hope na hindi yun mangyari sa ating buhay Kristiyano na para bang head knowledge na apply natin. Kundi mula sa puso natin, mula sa relasyon natin sa Panginoong Hesus, malinaw kung ano yung ginagawa po natin. Understanding the gospel of Christ heartily enables us to proclaim it joyfully. Kaya doon sa tanong ko kanina, how would you encourage someone who has been an inspiration and or an instrument of God's work in your own life? Paano po? Paano natin encourage ang bawat isa? May ginamit sa atin ng Panginoon para tayo marahil ay narito. Bawat isa sa atin ginagamit ng Lord kaya tayo narito. Let's encourage one another. Remind each other about the truth about the gospel of who Jesus is. Kaya yung verse kanina, balikan ko lang kung paano ni Paul in-encourage sa mga kapatid. And we can use this. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge, in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. I want you to meditate that verse kasi I believe pagka ang puso natin, ang pagmamahal na tinuturo sa atin ng Diyos, ay nahaluan or nabalanse nung knowledge na atin pong natututunan mula sa salita ng Diyos, mula sa mga nakapaligid sa atin, anumang technology mayroon tayo, at yan ay nabalanse ng pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon, I think the right discernment is always there. Decision is correct. Pure life, blameless for the day of Christ, I think possible. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul. So wag lang pong magbase sa head knowledge. Wag tayong mag-rely lang dahil marami tayong alam. Kausapin natin ang Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos sa puso natin? I believe the Lord will help us to discern rightly. Kaya po my last advice is this. Be enlightened about the gospel. About the gospel of Christ and encourage one another to be part of it. Alamin po natin ng malinaw. Magkaroon tayo ng malawak na pangunawa at kalaman. Ano ba yung ibig sabihin ng gospel of Christ? Paano ba natin na ipapamalita ang good news? Marahil hindi ka masalita, pero alam mo ba na pwede kang gamitin ng Lord to share the gospel? Alam mo ba na sa ngiti mo lang dahil may kagalakan ka, ay pwede mong dalhin ang tao sa Panginoon? Nanonotice mo ba yan? Na minsan may kausap ka lang, nagkakapi-kapi ka, ngitian mo lang, biglang nag-open sa'yo ng problema kasi ginamit ni Lord yung ngiti mo. Possible yun, mga kapatid. Or nasimangutan mo lang. Diba, nagtampo sa'yo. Tapos nung makausap mo, okay naman pala. Parehas pala. Kayong mahilig lang sumimangot, pero normal lang pala sa inyo. Nagkaintindihan kayong dalawa. Di ba? Ang point lang mga kapatid is gusto ko lang na ilagay natin sa ating kaisipan. Huwag nating bigyan ng limitation ang Panginoon sa pagpapagamit sa atin. Maraming paraan ng Diyos para magamit niya tayo about Him or the good news about Jesus. Be enlightened
maging malinaw dapat sa atin. Dapat clear sa atin kung ano to. And then, hayaan natin ang Panginoon na magamit tayo para sa iba. Let's encourage one another to be part of it. Diba? So, let's share the love of Jesus. Let's express the good news or express the love of Jesus. Share the good news. Man lugar tayo mapunta, sino man yung makausap natin pag may opportunity, share the love of God. Last na lang, hindi ko ito nakwento kanina umaga. Nung pauwi po kami ni Christy sa plane, for 2 hours halos hanggang maglanding yung plane, yung katabi ko, wala kaming naging usapan kundi sino ang Panginoon. Yun, talagang sarado siya, kandado. Pero hindi ko alam kung bakit naging matyaga siya magtanong. May leading siya na tanong na parang naiinis siya sa mga Christian, hindi, yung mga Christian na kinikwento niya sa akin na sinasabi niya, yung mga praise the Lord na yan, yung mga charismatic. Parang pag nagsalita, akala mo mga sila yung tama. So, naiintindihan ko yung kanyang, alam mo yung emosyon na pag may naririnig siya na binabatikos yung religion. So, pinaunawa ko sa kanya na ano ba yung pagmamahal ng Panginoong Jesus. Pag dumarating kami ron sa mga doktrina na gano'n, unti-unti na dinadivert ko sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi pagka gano'n na yung, di ba, pagka gano'n na yung kanyang tone of voice, tapos binara mo pa, halimbawa, or umayon ka pa rin ay may stop na siya, hindi na siya magtatanong, baka mainis din siya sa iyo. So I try to balance in our conversation and praise God, at the end, sabi ko sa kanya, basta po ano man na mangyari, sa Lord lang po kayo magtiwala. I didn't touch whatever, the doctrine, whatever, kasi pag tinouch ko yung doctrine ito, ay lalo ito hindi makikinig sa akin. So pag nadadivert yung usapan sa doktrina, binabalik ko siya doon sa love ng Panginoon. Ganun lang po yung hanggang bumaba na yung aeroplano, paalaman na kami, oy Brad, so sabi ko, pagbalik nyo ng Hong Kong, magkita-kita tayo gano'n. So yung pong ganong bagay, na-remind lang ako na pag pinag-uusapan Gospel of Jesus, be aware na ang ating pinapakilala ay si Kristo, hindi ang samahan, hindi ang win. So kapag ka napo-focus na sa samahan, try to somehow, sometimes balance it. Okay? So lalo kapag ka mga doctrinal na. Pag si Lord ang siyang naipakilala po natin, walang bagay na hindi mapag-uusapan ng maayos. Kasi yun yung common ground eh. Unless ang kausap mo atheist. Iba na yon. So dalhin mo siya sa ground naman na mag-a-agree kayo. Ang point ko lang mga kapatid, enlightened about the gospel of Christ. Pag malinaw na sa atin kung paano si Lord kumikilos yung gospel, we encourage everybody to share it. Kung ano yung paraan ng Panginoon, hintayin nyo lang. Kasi may iba't ibang paraan ng Diyos para magamit po tayo. Amen? So, kumusta po kayo? Gusto ko pang ituloy pero alam niyo naman ako pagka nag-start. Pero I believe mga kapatid, na ang Panginoon ay patuloy at patuloy nakikilos sa ating buhay para maipakilala. The main objective is maipakilala si Jesus sa paraan na nais ng Lord para sa ating buhay. Kung ano man yon, again, patuloy mo lang hingin sa Panginoon. Check always your motive kasi mahalaga po yon. Pag tama ang motive, saan ka man mapunta, mananatili kang ginagamit ng Panginoon. Amen?